Buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 5 verses 13 to 20. Verse 13. You are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Do not think that I came to abolish the law or the prophet. I did not come to abolish, but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass from the law until all is accomplished. Whoever then annuls one of the least of this commandment and teaches others to do the same shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness surpasses that of a scribe and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. So sabi ng ating Panginoon Jesus na we are the salt and the light of the world. Ramdam ba ng ibang tao ang presensya natin na makilala natin mga kaibigan o mga kaopisina? Halimbawa, sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho o sa mga kasamahan natin na hindi mananampalataya, pag ang pangungusap nila ay hindi maayos tulad ng green jokes o minamaliit ang kapwa, napapahinto ba sila sa kanilang usapan pag dumating tayo sa kalagitnaan? O sa mga padaplis-daplis na pagbahagi ng ebanghelyo, ay inaabot mo rin ba ang mga kaibigan mo o sa opisina mo? Sabi nga sa Acts chapter 4 verse 13, now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. Masasabi ba ng tao sa ating mga paligid na tulad na kasama natin ba ang Panginoon Jesus? Sana nga. Makikita rin natin dito na ang sinasabi ni Jesus na siya ang katapusan ng lumang tipan. Nagampanan niya ang ceremonial law at inalay niya ang dugo niya bilang handog. Nagampanan niya rin ang moral law sa pagsunod nito na hindi natin kaya gawin. Binigyan niya ang dapat na parusa. Binayaran niya to para sa atin at hindi natin kaya bayaran ng hinandog niya ang kanyang katawan at dugo sa krus.